Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At muli po tayo mag-update. Stock update lang po tayo sa mga stocks. Ayan. And don't forget to subscribe sa ating channel Stock Play. And pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update. And as well, manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Then pwede nyo i-check yung mga previous videos natin since nung Friday. Ayan. Then, of course, mag-start na tayo. Shoutout po sa mga viewers natin. And sa mga nagko-comment at mga nagla-like. Ayan. Let's start with Jollibee. Jollibee, bida ang saya. Bida nga ba yung saya dito? So ngayon, going back to the topic. Of course, medyo ano to, no? For me, personally, medyo maganda yung kanyang itsura in terms of structure. Because kung titingnan natin, since nung pandemic, of course, we have a ano dito, recovery guys, ayan. Then, okay, simula nung 2021, sideways na siya guys. Ayun, no? Oops. Okay, bagsak, talbog, bagsak, talbog, bagsak, talbog. And right now, nasa resistance ulit. Just in case lang, kung talagang hindi pa to ready for a breakout, so pwede tayong bumalik sa may support. So pwede as low as 200 siguro, no? Ayan, so pwede kasi ito yung kanyang ano low before 194, no? 195. So at least dito mid 215 or sabihin natin 210. Ayan. Pero once guys na mag-breakout to, so I think medyo ano to, solid yung magiging rally na to. Ayan. And of course, the longer the better. Mas mataas or mas malakas yung magiging ano na to, expansion or yung tinatawag nating markup pace, no? So, ngayon kasi is still, ayan, no? Still ranging, guys. Or else, if ever man na malaglag, tignan natin, ano mangyayari. And yung ano natin dito, yung pinaka confirmation natin is yung breakout. Since wala pang breakout, of course, 50-50 pa rin to, no? Ayan. So, for me, ganun yung concept for JFC based sa kanyang chart. Ayan. So, tingnan na lang natin. Then, next, SMC, San Miguel Corporation. Okay, ano ba nangyayari dito kay JFC? So, right now, nasa support na. Nalaglag na guys dun sa may sinabi natin before, sa mga previous videos natin about San Miguel Corporation. Like JFC, this one sideways din to. Ayan, okay. So yun nga lang, mas much better yung pagtalbog-talbog kay JFC kung ikaw compare dito kay SMC guys. Ayan, pero same concept lang din. Still ranging to guys na mako-consider. Ayan, plus kung titingnan natin, of course meron tayong trend line dito. So ang worst case, pwede mag-retest. Ayan, i-check natin yung yung sa gawing baba na to.
Ayan, sa may second ano to eh, or sa may next support natin for San Miguel. Okay, para ma-hit yung trend line, dapat bumagsak yung price sa may next support palapit sa 86. Okay, para ma-hit to yung trend line natin na to. Ayan, no? So, for now, tingnan natin. Maybe pwedeng ano to, magkaroon ng short bounces, no? Since nasa support tayo eh. Ayan, so pwede. Pero still, bearish to. Ayan, no? Kitang-kita na eh. Okay, pa downtrend, tas ito rin, same, no? Ayan, so bearish. Still bearish yung kanyang structure. So, yun nga lang kasi, nasa support, kaya tingnan natin ano baka sakaling magkaroon ng bounce. Next, kung meron tayong SMC, of course, meron tayo SM. Ayan, SM. So, for SM, same din dito. And kung papansinin natin, may kamukha to na parang chart ni Bitcoin to eh. Ano natin, i-check natin ano, yung chart ni Bitcoin. Oh, di ba? So hindi naman ano, hindi siya super identical pero yung concept same eh, no? O di ba? Okay, pababa. So ngayon pag bumalik tayo, ayun no. 'Di ba? Ayan. And of course, yung confirmation niyan, yung breakout. Ayan, and this time nag-close ulit dun sa may taas ng 200. Of course, medyo magandang pangitain to for SM, no? Yung confluence was supposed to be dapat mag-break sa 1K. So at least 1,030. And kasi ito yung resistance natin eh. Pwede kasi mangyari pag nag-retest, pwede ma-reject pa rin yan. Retest, tapos okay, balik dito. Ayan, no? Eh kung bigla mag-breakout, of course, much better, no? Pag gano'n yung naging setup dito for SM. Nag-breakout, tapos pullback, then push, no? Since nasa channel pa rin tayo. Ayun, no? So, channel pa rin to eh. Ayun, no? So, yun nga lang dito, medyo sideways na siya. Ayan, so let's see, no? Next, SMAC. For Ayala Corporation. Okay, parang magkakamukha lang sila, no? Copy-paste yung itsura. Ayan. Same din dito, guys. Okay, for now, sideways. Ayan, no? Bouncy siya, no? So, yun nga lang, still no breakout sa may, ano natin, downtrend line since 2000, ano ba to? 17. Yung peak, ayan, no? Okay, tapos, wala na. Ayan, no? Okay, pabagsak ng pabagsak, ayan, no? Ayan. And, syempre, hanggat walang breakout, eh, ano, no? Kumbaga, of course, still bearish pag ganito yung setup. And, pwede pa tumalaglag dito, guys. Just in case lang, ano? Nasa 506. Next support, possible. Major support to, eh. Yung sa may 500 na yun, no? And kaya tingnan natin to. Then sa daily chart, check lang natin, still nasa baba pa rin ng 200 day moving average. Yun lang. AC. Next one, MBT.
Metropolitan Bank. Check natin yung chart. Resistance. Ritas lang pag may time. Tingnan natin kung may divergence. Yes, pwedeng divergence to guys. Ito. Lower high sa RSI. Same here. Lower high plus. Bearish crossover. Medyo red flag to pag ganito guys. Yung worst case, pwede tayong bumalik sa neckline. Of course, dito yon sa may 62. Dito guys, sa area na to. Sa may green box. 62. No? So, just in case lang. So, possible ganun yung setup dito eh. Ayan. Base po ito sa big picture since naka weekly. Kitang-kita yung trend eh. Ayan. Pero dito, sa daily chart natin, since mas kita natin yung detail, itong chart, pwede itong mag-rally since nasa support eh. Ayan. So, right now, support naman to dito sa daily chart. Nag-rally. Okay, tapos medyo nag-pull back. Okay, tapos nag-close nung Friday kahapon ng berde. Yan. So, for now, tignan natin. Yung next, naman kasi resistance nasa 78.7 to 79, guys. Check natin. O, ayan. So, still intact naman. Tapos, yung price, nasa taas ng 200. Yun naman yung kinagandahan dito, for MBT. Same here sa kanyang weekly chart. Goods. Ayun, Goods. So, ang last dito, ang last dance, 86 saka somewhere here malapit sa 95 or sabihin natin 95 to 97 so almost there, malapit na. So siguro sa next year at medyo mabagal nga galawin dito RRHI, check natin to. Downtrend channel. Very obvious guys. Bearish na bearish yun. Ayun From here, noong 2017, yung price nasa 107 and right now 39 na lang. Talaglag, Okay, grabe. Ayan. So, dito kasi sa stock market, talagang bumabagsak talaga. Same sa crypto. Ayan, pero sa crypto kasi mas mabilis maka-recover. Compare dito, guys. Sobrang tagal, Ayan. So, yun nga lang, mas safe dito, of course. Mas safe. Diba? RRHI breakout. Yes. Breakout siya. So, pwede natin consider na breakout. 39.4 and sana masustain sustain and kasi sideways siya ayan ngayon silipin natin sa daily chart. So nag-close na dito sa taas ng 200 and medyo na sustain na. Titignan natin since yung first candlestick na nag-close sa taas ng 200 noong August pa. August 27, which is good. And kasi September na ngayon, 13, September 13 yung last close. Ayan sa candlestick natin. Means medyo goods. Ayan.
Next resistance, next major target natin for this one, ito 41. Pero overall, pagka binalikan natin to, hanggat walang breakout, of course bearish yan. Ayan. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.